Well, ano na, although na-disappoint tayo nang umurong or nag-confirm si Maureen Monteng na hindi nga siya sasali sa Miss Universe Philippines dahil sa kanyang international modeling contract, well, kitang-kita na naman, nakita nyo ang bagong post, kung hindi pa, well, ang former Miss Philippines Earth 2023 at Miss Earth 2023 first runner-up or Miss Earth Air 2023 ay confirm na i-represent ang Sinaloan, Laguna para sa Miss Universe Philippines 2025. Yun na nga guys, so medyo ngayon basag ang ating listahan. Meron na tayong medyo napipili sa Miss Universe Philippines confirmed contestants, but then today, as of today, sirang-sira ang ating listahan dahil Iliana Aduana is a very strong contender. Kahit na sabihin pa natin na nandyan ang lakas-lakas ni Miss Laguna, Bohol, at kung sino pang iba na para sa inyo ay mas malakas, I think that Iliana Aduana could be the one that alam mo yung kakabahan ka na parang siya na ba talaga ang magiging Miss Universe Philippines or yung iba. Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzobala, and today's video pag-usapan nga natin ang Miss Universe Philippines 2025 na alam naman natin na hindi pa tapos ang confirmed contestants. Marami pa tayong hindi nakikita na confirmed contestants na kukoronahan pa rin bago mag-finals ng Miss Universe Philippines sa April, I believe. So yun na nga, Iliana Aduana formally nakita natin sa Instagram, sa kanyang post, at kung saan pa na-confirm na siya nga ay appointed as Miss Universe Philippines Sinaloan. Okay, so Sinaloan is in Laguna and she is going to represent and makikipagpuksaan nga siya sa Miss Universe Philippines 2025 competition. Gaya nga na sabi ko kanina, andyan si Miss Laguna. Okay, Miss Universe Philippines Laguna, kakokorano lang I think about 2 weeks, 3 weeks. Isa din siya sa talagang pwedeng manalo. Okay, model-less, matalino din naman, international model, may appeal, may class. Nakikita natin siya sa mga aces and queens models and talents, and I believe she is aces and queens talent. Isa siya sa talagang pwedeng makipagpuksaan. Okay? Another one is yung bagong kakokorona lang din, Miss Universe Philippines Bohol, na talaga namang overall package, pero syempre kung ito-tweak mo, kung talagang gagamitin mo yung hindi mo naman ibabash, but honestly, kailangan ni Tyra Goldman na mag-improve sa kanyang physical appearance. Okay? Facially, no doubt, maganda siya. But I mean, body-wise, figure-wise, kasi medyo malalaki yung kanyang mga bias. Maganda, matangkad siya, mahaba yung kanyang mga legs and everything. But medyo may kalakihan. Okay? So, alam naman natin ang mga nanalong Miss Universe ngayon ay wala pa sa ganong style na or type ng body. So, if she is really into it, I think that she really need to improve and work on her body para mas maging slimmer, mas maging sexier, mas maging appealing. She is voluptuous, sexy, voluptuous type. But I think that if you are going to market into more on diverse or universal na brand or the sponsor and everything, I think that they are going to go for more slimmer. Okay? But I believe that she is going to work on that dahil for sure Bohol is really hungry as well for the crown. Alam naman natin, Paulina Amalings is from Bohol, and yun yung naging parang issue na para sa mga fans na hindi siya ganun ka prototype body-wise. Okay? Yeah, so Bohol is very intelligent, very charismatic, authentic, I believe. And yeah, so she is very intelligent, but again, I think para makipagpuksaan talaga siya, kailangan bago mag-coronation ng Miss Universe Philippines, kailangan niyang mag-tone down, mag-slim down ng konti pa. Okay? Para super talagang perfect yung kanyang katawan. And balik tayo kay Iliana Aduana. So Iliana Aduana is the one to beat as of now. Why? Is because may napatunayan na siya. Okay? Napatunayan na siya intelligence-wise, body-wise, beauty of the face. Overall, she is like a goddess. Okay? So alam naman natin na hindi siya talagang nagpa-eme lang sa kanyang pageant. Marami na din siyang nasalihan, but it doesn't mean na marami siyang nasalihan, di siya nanalo. It doesn't mean that wala siyang K. I think that she has the appeal, she has the qualities. It's just that it's not
meant for her those previous pageants na sinalihan niya. Sa Miss Earth 2023, alam naman natin naka-first runner-up siya, naging Miss Earth Air siya, considered as first runner-up, and she is very beautiful. Gorgeous face, oriental-ish, para siyang ganda na Vietnamese na, alam mo yung ganong ganda. She has this beautiful, soft, smooth, fair skin, ang liit ng bewang, ang ganda ng katawan, and intelligence. Alam mo yung talagang pwede mo siyang isabak sa mga interviews, and may may essence siya magsalita na talagang pwede siyang makipagpuksaan talaga, intelligence-wise, beauty-wise, and everything. And yun yung talagang sisira yun sa listahan ng mga current most favorite ngayon sa Miss Universe Philippines or confirmed contestants ng Miss Universe Philippines 2025. Kaya sa palagay nyo, nabigla ba kayo, natuwa ba kayo, o nasira din ba yung listahan nyo? Sino sa palagay nyo yung pinakamalakas para sa inyo? Dahil para sa akin, as of now, dahil nag-confirm na siya ang magre-represent ng Sinaloa sa Miss Universe Philippines, I think that Iliana Aduana is the one to beat as of now. Yun, so marami pa rin tayong hindi nakikita at makikita pa na i-announce or i-appoint or magiging winner ng kanilang mga local or provinces, even outside the country, meron pa rin siguro. So marami pa tayong aabangan. Okay, so but Iliana Aduana, I think as of the moment, she is the one to beat. Beauty-wise, intelligence-wise, I think that those three, Laguna, Bohol, and Sinaloan. So Iliana Aduana, beautiful, hourglass body, Bohol, although kailangan niya talagang tapatan yung katawan ni Iliana Aduana. Laguna is I think kulang, kailangan niyang sigurong lagdagan pa ng factor. Kailangan niyang magkaroon ng parang strong na commanding yung kanyang presence kasi masyado siyang regal, masyado siyang feminine, masyado siyang, alam mo yun, but those three are I think the most favorite, the strongest as of now. But for me, if I'm going to choose one of them, then Iliana Aduana, Sinaloan, Laguna, I think the one to beat as of the moment. So sino sa palagay nyo guys? Meron na ba kayong pinaka-paborito as of now? Just leave your comment down below, and thank you for watching, and I hope you guys stay safe and be safe. Bye bye.